Okay, ito. So, ito January. Bibigyan kita ng example sa question number 2 o sa figure number 2. Papakita ko sa inyo kung paano i-solve. Okay? So, yung formula natin is, ano ba to? B. Ito to, C. Kaya yung mangyayari ay ito. Sin. Tapos, ano ba yung angle nito? 44. Tapos ito, 53. Okay? So, ano ba yung katapat nung angle 44? Ano ba yung katapat niya? 7. So, ilalagay natin 7. Tapos, ano ba yung katapat nung 53? Ano ba yung katapat ng 53? Question mark. Ito yung hinahanap natin. So, question mark. Yes, ito. Yung gagawin natin dito is cross multiply natin. Itong sin 53, multiply natin dito sa 7. Tapos itong sin 44, multiply natin dito sa question mark. So, yung mangyayari is ganito. 7 times sin 53 equals question mark sin 44. Ito nga din pala yung pinaka mahabang paraan. So, nahanap na natin. Wait lang ito. 7 times sin 53 equals question mark times sin 44. So, ito na. Ang gagawin natin dito, divide natin by sin 44. Bakit natin i-divide sa sin 44? Kasi gusto natin itong question mark na to mag-isa lang. Gusto natin siya na maging isa lang. Kaya, ano ba yung katabi niya? Sin 44. So, i-divide natin siya by sin 44 para mawala si sin 44. Yan mag-isa na lang siya. So, question mark equals 7 times sin 53 divided by sin 44. So, lagyan natin dito sa calculator. Ito. Okay. 7. Una muna, parenthesis. 7 times sin 53. Boom. Divided by sin 44. Ay, mali. Sin 44 equals boom 8.0477 blah blah blah. So, yung sagot dito is ito. Approximately approximate na to sabihin nun, malapit yung sagot dito. 8.0477 at yun na nga yung sagot natin.